Battle mode activated. Hello mga kabidyo, kaya tumuli tayo sa ating panibagong video. Kaya samahan niyo muli ako sa araw na to dahil magse-setup tayo. Kabak lang yung ating bubuuin ngayong araw na to para kay Engineer Jemar sa Porna ng Marinduque. Kabak lang yung ating bubuuin ngayong araw na to. Isang bullet at isang MCB box. Okay, para sa ating mga kabidyo, okay dyan na may katanungan sa video natin ngayong araw na to, kagaya ng kung magkano ang inabot nitong setup na to at kung ano yung kinabit natin dito at kung ano-ano pa. Abangan nyo na lang po yung ating video hanggang dulo para malaman nyo kung ano at kung magkano ang presyo nitong setup na to. Okay, kaya umpisahan na natin. Okay, ito yung ating size ng ating box sa tabas para sa ating bullet na size 8. Okay, ito yung ating pinakaharap. Okay, pinakaharap natin, pinakaibabaw natin. Ito yung ating ibabaw, pinakatap. And then yung lapad niya, yung harap natin, ang sukat niya is ayan, 31.5 cm. Okay, ito yung pinakaharap natin. Pinakaibabaw po natin to. Ibabaw. And then yung haba niya, harap from likod, 16 inches ang 16 inches ang kanyang haba. And then magbabawas tayo ng 1 inch. Okay? Sa gilid, sa pinakapuwet. Magbawas tayo ng 1 inch. 1 inch to, and then 1 inch din dito sa ating kabila. Okay? Kaya ang magiging sukat sa ating likod is 26.5 cm. Okay? Ibabaw natin 2 pieces. Okay? Ibabaw at ibaba. Okay, pinakatap natin. Ngayon is tatabasin natin to. Okay, so ito na. Meron na tayong dalawang tabas para sa ating ibabaw at ilalim. Okay, ito yung sukat ng ating harap. 11 inch. And then yung taas, kagaya nung kanina, 17 inches. Okay, yung lapad ng ating gilid dito sa ating side, 17 cm para sa ating gilid.
Okay, ito yung ating lalagyan ng speaker sa loob ng ating box. Okay, itong butas na to, itong bubutasin natin na to is sukat natin sa ating speaker. Okay, hindi sa ating horn. Okay, sukat sa ating speaker. Ito yung sukat naman sa ating horn. Okay, ito loob. Okay? At ang sukat naman nito mga kabidyo, okay, mula dito sa gitna at dito sa ating guhit. Okay, ang haba niya sa ating bubutasin at dito sa gitna, ang haba niya is 9.5 cm. Okay, butasin na natin. Okay, gagamitin natin ng tinat. Pakita mo natin yung loob bago natin isa. Okay, ang sukat ng ating panggilid is 22.3. Naka 10 degree yung ating taba sa kabilang gilid. Okay, nakatinat yung ating pintuan sa likod para walang kalampag. Kung natin isara yung ating pinakibabaw, pakita ko muna yung ating loob ng box.
Okay, so ito na. Nalihan na natin. Pakita ko muna sa inyo bago natin masilyahin. Okay, ito yung ating nalagyan ng handle. Sa pinakaibabaw. Ito yung ating harap. And then, nalagayan natin ng handle. Okay, kagaya ng dati, inukit ulit natin o gumamit tayo ng router para pantay sa ating kahoy, yung ating handle. Ito naman yung ating likod. Okay, ito yung ating lagay ng speakon. Ni-router din natin para nakalubog din. Okay, masilyahin na natin. Okay, ito yung ating sangkap sa ating pangmasilya. Ulitin lang ulit natin. Flexibond. At simento. I-mix lang natin silang dalawa. Okay, dito tayo maghahalo. Konti lang yung ating i-mix dahil pang masilya lang. Semento. And then haluin na natin. Okay, ito na. Natimpla na natin ng maayos or nahalo na natin. Masilya na natin. Okay, dahil tuyo na yung ating minasilya. Ngayon naman is mag-apply tayo ng ating Classitex. Okay, pakita ko muna sa inyo yung ating sangkap. Para sa ating mga kabidyo ako dyan na nagtatanong pa kung ano yung mga sangkap natin ginagamit. Okay, ito yung ating elastomeric kulay black. 1 liter at ang pricing is 150. Okay, ang pagtimpla ng ating chemical na to or yung ating mga sangkap na to, 1 litrong elastomeric at 1 litrong texture. Okay, Classitex yung gamit natin. Gloss white, and then stick well. Okay, at buhangin. Ito pa isa, patching compound, pampalapot. Okay, dito tayo mag-mix. Kung kagano karami yung ating elastomeric, ganun din karami ang ating texture. Ang ating patching compound. Then mix muna natin. Stick well. Okay, tansyahin nyo na lang yung paglalagay nyo ng stick well. Sa stick well kasi is 1 litro, nilalagyan ko ng kalahati. Kalahating pack. 1 litrong elastomeric ay ang 1 litrong elastomeric is nilalagyan ko ng kalahating pack ng stick well. And then buhangin. Yung buhangin is depende sa inyo. Kung gusto nyo marami, kung gusto nyo magaspang, damihan nyo. Kung gusto nyo hindi naman sobrang gaspang, konti lang na buhangin. Okay, nilagyan natin ng 2 takot na buhangin. Ngayon naman is haluin natin.
Haluin natin na mabuti para magpantay yung kanilang mix. Haluin natin na mabuti. Ngayon naman isi-apply na natin sa ating box. Okay, pinturahan natin ating box. Hindi ko na pinakita dahil medyo umuulan. Okay, kaya madalian yung ating pintura. Mahirap makapagpatuyo. So, papakita ko muna sa inyo. Yan naman yung ating likod. Okay, kabit na natin yung ating mga horn. Ang ating screen sa butas. Okay, nalagyan na natin ating screen. Ang ating capacitor na gagamitin, Crown brand, at 4.7 at 250 volts. And then sa ating terminal, sa ating speak on, ang ginamit natin dito is yung terminal 1. Terminal 1, positive 1 at negative 1. Nakabakante yung ating terminal 2. Okay, pakita ko muna sa inyo yung ating driver unit or yung ating tweaker na gagamitin. Okay, ito yung ating driver unit, Neodymium. Okay, medyo maliit yung kanyang magnet pero malakas yung kanyang wattage. Ito is, maliit siya, pero ang wattage niya is umaabot ng 650 watts. So, ito siya, 650 watts po siya. Okay, pakita ko sa inyo yung kanyang sukat, yung kanyang lapad. Sa CM tayo. Sa CM tayo. Yung kanyang lapad is sumabot lang ng 11.5 cm. And then yung kanyang kapal 5 cm. CNT 650. CNT 650 at 650 watts, 8 ohms at Neodymium. Okay, ganyan lang po siya kalit. Wala po siyang thread, flat lang po siya. Kaya
lalapat lang sa ating tweeter horn. Okay? Kabitan natin. Okay, ito yung kanyang nut. Bali dalawa yung kanyang washer. Okay, yan siya. Ang price pala nito mga kabidyo, okay, sumabot ng kulang-kulang 4,000. Etong ating driver unit lang. Ganyan po siya kamahal. Okay, ito yung size ng ating tweeter horn. 20.5 cm. Square lang po siya. And then yung kanyang taas niya ngayon, nung nabuo na yung ating tweeter. Ang taas ng ating tweeter ngayon is sumabot siya ng 6 inches. Okay. Okay, ito naman yung ating gagamitin na speaker. Jackhammer. Jackhammer 809 at 900 watts. Double magnet. 8 ohms. D8 mga kabidyo, okay. Okay, metal po yung kanyang likod ng speaker. Ang price ito is umaabot ng 3,000 plus. Okay, kabitan natin. Okay, na linya na natin mga kabidyo, okay. Basta ang linya natin dito is positive ng tweeter natin. And then positive ng ating jackhammer. Positive to positive lang mga kabidyo, okay. And then yung ating diretso sa ating speakon. Okay. Ayan yung ating speakon. Niligyan natin ng glue para hindi magdikit yung ating wire. Okay, dito naman tayo sa ating sub. Okay, ito yung ating loob ng ating subwoofer. Lalagyan muna natin siya ng foam. Naubusan tayo ng fiber peel kaya foam yung ating ilalagay.
Okay, ito yung ating speaker na ilalagay natin sa ating subwoofer. Live at 1000 watts po siya. 8 ohms. Double magnet at subwoofer. Okay, nakabitan natin yung ating speaker. Tornilyan na natin. Lagyan natin ng rubber para di mag-ingay yung ating takip sa ating vibration. Okay, set up na natin yung ating gamit. Remix, the DJ Christian Live Battle Mode activated. Pinayaw! Bulyam pa be, bulyam! DJ Christian Live. We are not responsible for causing any hair damage. Pinayaw! Bulyam pa be, bulyam! DJ Christian Live.
We are not responsible for causing any hair damage. We are not responsible for causing any hair damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Sinayang, bulyang pape, bulyang. DJ Christian Naive. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Okay, ito na nga mga kabidyo. Okay, ginamit natin pang sub or pang low. Si Sakura AB757. Kabaak lang tayong channel dahil kabaak lang yung pinagawa sa atin. At nilinya lang natin sa ating right channel. Sa ating Sakura AB757 is nasa right channel yung ating sub. Bakante yung ating left. Okay, and then ang ating Sakura AB9000 ang ating high. Okay. Sa ating equalizer, sa ating sub is pinatay natin yung ating treble. Kaya puro bayo lang talaga siya. And then sa ating high, ating EQ is medyo binabaan natin ng konti yung ating low. Okay? Para puro mid lang talaga yung lalabas sa kanya. So papakita ko muna sa inyo yung ating. Okay, ito yung likod ng ating amplifier. Gumamit tayo ng YRCA para sa ating cellphone output. Okay, kabakan yung ating ginawang output para sa ating cellphone. And then ito yung ating linya, right channel lang, kabakan lang siya. Ang wattage ng ating 757 is 1650 times 2. And then sa ating AB9000 is 1800. Pero integrated amp lang po sila. Okay? Kaya yung niloload natin is hindi naman sobrang taas. Sa setup natin ngayon is wala tayong ginamit na equalizer, kundi diretso sa ating integrated amp. Okay? Ang volume natin is hanggang alas 12 lang sila. Okay, mag sound check naman tayo ng ating microphone. Check, hey, test. Check. Hey, test. Hey, check. Hey, test. Check. Hey, test. Hey. Hello. Check. Test. Check. Hey. Check. Hey, test. Check. Hey. Check. Test. Hey. Hello. Check. Test. Check. Hey, hello. Mic test. Hello. Test. Check. Hey. Mic test. Hey. Hello. Check. Test. Check.
Hey. Hey. Test. Hey. Hello. Check. Check. Test. Hey. Hello. Check. Test. Check. Check. Hey. Hey. Test. Mic check. Test. Hey. Hello. Test. At para kay Engineer Jemar sa Porna ng Marinduque, ipapakita ko po sa inyo yung ating setup. Okay, kapag gagamit po kayo ng microphone input, okay, so ito po yung ating microphone input. Kapag wala tayong mixer na gagamitin, ito po yung ating magiging setup. Ang microphone input nyo po is sa Sakura AB9000. Ayan. And then ang mic volume po niya is ito. Okay. And then papakita ko rin sa inyo yung likod ng ating amplifier para makita nyo yung linya rin natin sa ating 757. Okay. Okay, para gumana din yung ating subwoofer kapag naka-microphone input po tayo. Ito po yung ating linya. Line output, okay? Kung kailangan natin palabasin sa ating subwoofer sa another amp, okay, dito po tayo kukuha sa line output. Kahit aling channel dito. Okay, pero dito tayo sa right dahil yung ating speaker or yung ating speaker out is nasa right channel din. Okay, para isa na lang. Right channel. And then papunta sa ating Sakura. And then papunta sa ating Sakura 757 sa panibagong amp. Okay, dito po natin sinaksak. Okay, LDCD input para yung ating mic vocal ay lalabas sa ating subwoofer. Okay? Kung gusto niyo palabasin sa ating speaker na subwoofer. Okay? And then dapat is nasa right channel din siya dahil yung ating speaker is nasa right channel. Okay? Kung ang ating linya ng ating speaker ay nasa left, dapat nasa left din yung ating input. Kung nasa na linya ng speaker niyo rito, kagaya nito nasa right channel yung ating speaker out, dapat ang input po natin sa ating RCA is sa right channel din. Okay? LDCD. Okay, nasa LDCD po tayo. Kung saan tayo nagsaksak sa likod kanina sa ating amplifier, dapat is dun din nakalagay yung ating source. Okay? So, ito po yung ating source. Pipili po kayo dyan. Habang pinipindot nyo yung ating source, ayan, makikita nyo is lumipat yung ating source dyan. Kung saan tayo nakasaksak ng RCA sa likod, dapat ang source po natin is dun din nakalagay. Para kay Engineer Jemar, ito lang po yung ating linya. Wala na pong iba dahil dadalawa lang naman po yung ating speaker. Kabaakan. Sa AB9000, ang nakalagay natin dito is si mid-high or yung ating bullet. And then sa ating subwoofer, ang amp na ginamit natin is si Sakura 757. Okay? Right channel and right channel. Puro right channel po siya. Okay, testing ulit natin yung ating microphone para kay Engineer Jemar. Microphone 1. Ito po yung kanyang volume. Check, check, check. Hey, mic test. Check, hey, hello, test. Hey, check, check. Ito naman yung ating echo. Okay. Kapag kakanta na kayo at kailangan nyo itaas yung inyong echo, ito po yung ating echo volume. Check. Hey, test. Patayin natin. Check. Hello, test. So, ayan, tuyo na po yung ating echo. Hey, test. Check. Check. Hey, hello, test. Lagyan natin ng echo. Check. Hey, test. Hey, hello, hello, mic check. Test. And then, ito naman yung kanyang equalizer. Check. Hey, test. Hey, hello, check. Check, check. Hey, hello, test. Check. Test. Ito po yung kanyang tone or yung kanyang pinaka-equalizer. Meron kayong pwedeng i-adjust low, mid, at high. Okay? Tatlo lang po yung kanyang EQ. Okay? Hey, test. Pero dahil high tayo, kailangan mas lamang yung ating middle or yung ating pinaka-mid. Medyo bawas ng ating low dahil gagamitin natin yung ating subwoofer natin. Okay? And then sa high, medyo katamtaman lang. Check. Hey, test. Hey, hello. Check. Check, test. Okay, ngayon is i-volume naman natin itong music dahil palalabasin natin yung ating vocal sa ating subwoofer. Check, 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 check.
Hey, test. Hey. Check, check. Hey. Hello, test. Hey, check. Test. Hey. Hello. Test. Check mic. Hey, test. Hey. So, yan po yung ating subwoofer. Kung mag-play naman tayo ng ating player or ng ating cellphone, okay, ito yung ating gagamitin dahil wala siyang Bluetooth. 3.5 jack at ang dulo niya is 2 RCA. Okay? DVD input. And then bubunutin natin si LD. Si LDCD. Dahil dito nakalagay ang ating source sa harap, dito rin tayo magsasaksak ng ating input na RCA. So, okay na po siya. Subwoofer po ang tumutunog ngayon. Wala pa siyang high, subwoofer lang. Alas 12. And then ang ating music volume. Volume natin ang ating pinaka-high. Basta Live, the best. Battle mode activated. We are not responsible for causing any hair damage. Pinayaw, balian pa be, balian. And then sa ating speak on naman, sa pagbaklas naman is kailangan nating hatakin. Ayan, hatakin lang natin. Saka natin itwitwist sa kaliwa. Saka natin itwitwist sa kaliwa. Hatak at wag natin bibitawan, and then twist natin sa left natin. So ganun lang po. And then kung isasaksak naman natin, dapat nakatapat yung ating ito. Ayan. Hindi na po natin kailangan hatakin to. Sasaksak lang natin sa ating speak-on, and then twist natin sa kanan. So ayan, nakalak na po siya. Ganun din po sa ating subwoofer. Okay, ganyan na po siya kadali install. And then sa likod naman ng ating amp, okay, ito lang po yung pinipikit. Ayan. Okay, balutin na natin.
Okay, ito na nga, nabalot na natin yung ating gamit. Itong gamit na ito is papuntang Marinduque. Marinduque, tatawid siya ng dagat. Marinduque Buwak. At ipapaship natin sa AP Cargo. Meron tayong 3 boxes. Okay, ito yung ating amplifier. Na 2 pieces, nilagyan natin ng bubble wrap. Okay, dinoble-doble natin yung kanyang balot para mas safe naman yung ating gamit. Yan na nga mga kabidyo, okay, nakita nyo yung ating setup ngayong araw na to. Okay, kabaaka lang yung ating ginawa dahil yun lang ang pinagawa sa atin ni Engineer Jemar. Okay, ulitin ko lang yung ating nakaload sa ating speaker box. Okay, ang ating ginamit na bullet or yung ating pinaka-mid ay Jackhammer 809 at ang wattage niya is 900 watts. Okay? At size 8. And then yung ating tweeter, ang wattage ng ating tweeter is umabot siya ng 650 watts. May Danium tweeter. And then sa ating subwoofer naman, gumamit tayo ng live subwoofer. At ang wattage niya is 1000 watts at 8 ohms, size 15. At yung ating MCB box mga kabidyo, okay, is naka-fiber po siya. And then yung ating bullet ay naka-Versatex. At para sa ating mga kabidyo, okay, dyan na gustong malaman kung magkano ang total o magkano ang inabot ng total price ng ating ginawa, umabot po siya ng 45,600. Okay, hindi po kasama yung ating shipping fee. And then yung ating gamit is pinadala natin sa AP Cargo at biyaheng Marinduque Buwak. Yung bayad po ng ating shipping fee is umabot ng kulang-kulang 6,000. Bali, 5,900 plus. Okay, yan po yung total price ng ating shipping fee. And then, ang kilo nyo is umabot ng 97 kilo. At para sa ating mga kabidyo, okay, dyan na magtatanong kung ilang days yung ating shipping fee. Okay, ang pinakamatagal na shipping fee po nila is 10 to 15 days bago makarating sa inyo. Okay, door to door po siya, pero sa parte ng Marinduque is pick up po siya. May parte ng lugar na door to door talaga sila. At yung ating gamit mga kabidyo, okay, is diniliver pa natin or dinala pa natin sa dako ng Angeles City, Pampanga. Dahil nasa Tarlac po tayo, dinala po natin sa dako ng Pampanga, Angeles. Okay, kaya maraming salamat kay Engineer Jemar sa Porna ng Marinduque. At maraming salamat sa inyo sa walang sawa nyo suporta sa ating channel, gayon din po sa ating Facebook page account.
Okay, at hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification. Ilidamay nyo na mga kabidyo para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang mga video dito sa ating YouTube channel, gayon din po sa ating Facebook page account. At sa mga may katanungan, pwede po kayong mag-PM sa ating Facebook page account. Ang account po natin is Video Okay and Turkish Box Randy. And pakipollow na rin po ang ating page and pakilike para hindi naman masayang yung ating pagbisita sa ating page. Okay, at hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless. At shoutout na rin sa grupo ng Patrol Police Force, Multiplier, Bayanan Chapter ng Muntinlupa na sina National President Mr. Jeffrey Dorompili, Vice President for Admin Mr. Roger Del Pilar Budlong, Chapter President Mr. Adel Flores, at Vice President for Admin Mr. Eduardo Eddy.